Paano mag-alaga ng photos? Paano magtanim? Paano magparami? Magpalago? Paano magpahaba? Paano magpalaki ng dahon? Paano mag-alaga ng photos? Pag-uusapan natin. Una nating pag-uusapan tungkol sa pagtatanim ng photos. Paano nga ba magtanim? Una, kailangan nating malaman kung ano ang box na gagamitin natin. Pwede tayong gumamit ng ganito. Yan. Ginagawa namin ito ng mga angels. Marunong silang gumawa at magaling sila. Pwede tayong gumamit ng ganito. Yan. Importante guys, makita natin yung maraming butas. Kasi magiging maganda ang dali ng water, hindi makakaroon ng root. Kahit anong halaman. Kahit anong halaman. Gusto nila, yung maganda ang flow ng water, hindi makakaroon ng hindi mag-stay ang water dito sa ilalim. Yan. Guys. So, pag hindi mag-stay ang water, hindi makakaroon ng root. Gaganda ang halaman natin. Number 2 na dapat natin tandaan, yung paggamit natin ng soil. Kung anong gagamitin natin ng soil. Ako guys, gumagamit ako ng ipa. Tsaka ng total ko 30% garden soil and then 10% nag-mix din ako ng vermicast or kahit konting-konting lang, hindi talaga abot ng 10% ng vermicast. So yun ang mixture na ginagamit ko sa mga halaman ko. Sa photos ko, especially. Okay? So number 3 na dapat natin tandaan, sunlight. Kailangan din ng halaman ng sunlight, syempre bright light, but most of them ayaw nila ng direct sunlight kasi yun susunod ang dahon niya. So after natin mapag-usapan, number 3, kung saan natin siya ilalagay, doon sa bright light ba, doon sa naarawan siya, kung saan area, dapat natin consider kung saan area natin siya ilalagay. Number 4 naman, dapat natin pag-usapan ang pag-water sa kanya. Normally, pag dry na siya, saka natin siya pwedeng i-water. Pero kung nandiyan naman siya sa labas, na-expose naman siya sa sun, at nasa bright light siya, pwede natin siyang i-water every other day. Ganun na ginagawa ko guys. Every other day, nag-water siya. Pero syempre, pag tag-ulan, hindi ka na mag-water, di ba? Tapos, kapag summer, yun, parang nagiging everyday. Dapat maging everyday pag summer kasi parang madali ka lang mag-dry ang soil nila. Pero ang pinaka-safe guys, pwede mo silang i-touch. O hipuin mo kagaya nito, masama-sama siya. Pwede kang hipuin, an inch dry, pwede ka na magpilit. Okay? So, yun. So, yun yung mga 4 na dapat natin tandaan. Yun ang maititip ko sa inyo sa 4 na pwede natin tandaan sa pag-aalaga ng photos. Okay? So, gusto ko munang pag-usapan natin sa dali. Ano nga ba ang mga kinds ng photos? This one ay enjoy. Enjoy. Diba parang sobrang nakaka-enjoy. Yeah. This one is enjoy. We have this marble pin. Marble pin. Yes. Tapos, ito naman ang neon. Neon photos. See? Pero, ito kasi nag-green siya. Pero yung mga bago na talaga. So, parang always. Yan. Neon photos. Okay? Tapos, ang number 1, or ang pinaka-common, ay ang golden photos. Parehas na yung malaking dahon na pinakita ko sa inyo. Ito siya. Ito siya. Yun yung pinakita ko kanina. Yun ang golden photos. Ito siya. Yan. Yan siya guys. Ang golden photos. Pero nagtataka ako na gamit siya yung white. Nagtataka ako pero nagtataka ako. Yan ang golden photos. At last but not the least, ito ang silver satin photos. Silver satin. Okay? So, usapan na natin yun. Paano ang pagtatanim ng photos? Pwede natin silang itanim sa iba-ibang paraan. Pwede na kahang ganyan, kahang. Tapos lalagay lang yung dahon niya, haba lang. Yan, lalagay siya mahaba. Kagaya ng mga golden photos na pinakita ko sa inyo kanina. Tapos pwede din naman siya nakalagay sa ganitong pot. Tapos pwede natin siya yan ito guys, naghahang pa rin, naka-post, naghahang pa rin, nakakita rin siya. Yun yung mga paraan paano natin itanim ang ating
Tapos may papakita din ako sa inyo guys. Pwede rin siyang katulad nito na inagapan ko siya sa puno like this. Or pwede rin naman katulad nito na pinagapan ko siya sa pader. Kaya siya lalaki rin. See? Yan. Pwede din naman siya sa okay wala na. So, joke on. So, ngayon, i-topic na natin kung paano magtanim ng photos. Paano natin sila itatanim? Eto guys, you will notice sobrang haba nito. Pero yung iba niyang classmate maiksi pa. So, para pumapal siya, yung itatanim ko na lang dito, yung propagate natin. Yan. Pupulin natin siya. Pupulin natin siya guys. Kuha tayo ng scissor guys. Tapos, dito natin siya pupulin. See? Kuha tayo ng scissor guys. Tapos, dito natin siya pupulin. Ito. Oh my God. What's happening? Ayan. Sumasayad na kasi siya sa floor. Kaya siya nagkakapit. That's why, kailangan ko na siyang cut. This one, I don't know if we can save this. Pero i-try pa rin natin siyang i-save. Oh my, ano siya? Bulok na. Baka hindi na siya ma-save. But we will try. There's no harm in trying. Okay. This one. And then, we cut this. We don't need this anymore. Okay. Tapos ito. Uy, nakakaugat siya dito. Guys, see? So, cut natin siya dito sa part na to. Tapos, ito, wood. Hindi tayo magka-cut sa wood. Wood na wood. Sorry. Yan. So, yan. Yung part na yan. And then, so now you get the idea, right? Alam niyo na kung ano. Yung mga part na may dahon, may wood, tapos, doon din siya nagkakaroon ng cut, diba? Yan. Yan yung mga part na ika-cut natin. Guys, siguro, ika-cut ko siya hanggang dito. Okay lang ba? Kung hindi hanggang dito. Kasi ito, magkakaroon siya ng classmate, sabay silang hahaba. Okay? That's it. Kasi ito lahat ang ating ipopropagate. Lalagay natin sa lasa. Lalagay natin siya sa water. Okay, so ito na siya guys. Natapos ko na siyang ikakat. Ito siya. Okay. So ito, ilalagay muna natin siya sa water. Hintayin natin siya mag-grow. Tapos after mga 1 week to 10 days, makikita natin na nag-grow na sila. Or after 2 weeks, sobrang malaki na yung roots nila. So, ito siya. Nalagay natin siya sa ito guys, mga 10 days na siya. 1 week or 10 days. Sobrang kapal na ng roots. Ito ngayon ang itatanim. Kasi matagal ko na ito na neon photos. Matagal ko na ito na ilagay sa tubig. So, nag-roots na siya. Ang ganda na ng roots niya. Okay? Ito na ngayon ang ating itatanim. Ito naman ngayon ang ating ilalagay sa water para mag-root. And then, saka natin siya ipapapagay. Saka natin siya itatanim kapag nag-roots na siya. Okay? So, ilalagay natin sa water. Hihintay natin mag-root. We can change water every other day or every day is okay. Pero pag nag-change tayo ng water guys, itatapon lang natin na ganyan yung water. Tapos hindi natin siya iangat. Kasi sometimes nadadamage yung roots na nag-uumpisa na kapag aangatin pa natin yung ating mga halaman. So once we change water, gaganyan lang natin yung tubig, tapon natin, tapon lang. Basta siya nakahawak lang siya ganyan. Tapos tuloy-tuloy na siya itatapon and then papalitan ng mga. So ito na siya. Okay. Ito pa. Here's the other one. Ito may roots na rin. Konti. Pwede na siya itanim. So, ayan na guys, nakahanap ako ng mas malaki pwede niyang pagpatungan para hindi na siya matumba. Okay, so guys, ang tatanim natin ngayon ay ang neon photos.
So, may 1 week na or 10 days na rin siya nakita. Pero this one, matagal na. Basta natin. Tsaka, pinuha ko siya dun sa modern plant na may ugat na talaga siya. Kaya makakala na siya. Okay? So, gusto ko siyang itanim dito. Kasi parang malungkot siya ang konti niya lang. Importante kasi guys na marami din sila sa isang pot. Mas mabilis na mangin, mas maganda, mas malago, mas happy. Okay? So, ito kagaya ng mention ko kanina, ito ay combination ng garden soil, ipa, vermicast, at saka okay. So, dito natin siya itatanim. Take one. Maybe here. So, get one, then, lalo na ito, may ugat na siya. Nakaka yung ugat niya yun, magkaroon na siya ng bagong ugat, binapit siya sa ugat. So, prepare nyo na naman doon yung kamay nyo guys. Pero lagi naman yung itakat na maiksi ako. Here. This one. Isang siya. So, i-clear natin yung ibigay. Sa paligid niya. Ayan, para magkasya yung iba. So, parang hindi sila makakita. Kailangan nilagay din ito natin dito sa ilalim. Lalo natin yung bahay, malapit sa bakuran ko, kaya noisy, may masasakyan. Maraming labor. Pasok sila sa work nila. Ayan, okay. So, diba, nagmukha na siya makapal. Nagmukha na nagawa ang area nito. Okay. Ito pa, dagdag ko natin yung mga mas lalo sa yung muting makapal. So, yan. One more. So, minsan may hindi nabubuhay, pero mas madalas naman lahat nabubuhay. Kasi may ugat naman na sila, hindi yung soil na ginamit natin, maganda naman yung location niya. So, naman na basta, huwag lang natin sila i-overwater, lalo na kapag ako na pagpuntanin. So, naging okay siya. Yan, okay. So, see? Ito na ngayon siya. Ito na yung itsura na ngayon. Kaya hindi na lukot-lukot niya, konti niya. Ang dami na niya. Diba? So, i-update ko kayo dito guys. Pagkatapos nito, maybe after a week, i-update ko kayo. Okay? Kung sa tingin nyo ay nagustuhan ninyo or may natutunan kayo sa video na to, please comment down below. Give us a thumbs up. Subscribe and click the bell button. Tandaan, iisa lamang ang ating inang kalikasan. Sa ating munting pamamaraan, mahalin natin ito at ating alagaan.